Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Isa rin po ako sa mga silent listeners nyo. May ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong channel na ang Sundo Horror Stories. Kaya po, naisipan ko ring ibahagi ang isang kakaibang karanasan ng aming pamilya sa kababalaghan. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako, Kuya Bari, sa pangalang Duroy. 52 anyos at kasalukuyang naninirahan dito po sa Santolan, Pasig. Pasensya na po kung hindi ko po mababanggit ang eksaktong pangalan ng lugar maging ang mga pangalan ng mga tauhan na may kaugnayan po sa aking kwento. Bilang respeto ko na lamang po ito sa alaala ng mga taong naging bahagi ng aking karanasan. Isinilang po ako sa isang simple at relihiyosong pamilya, Kuya Bari. Ang aking ama ay may-ari noon ng isang maliit na patahian ng mga uniforme para sa eskwelahan at security guard. Habang ang aking ina naman ay isang simpleng may bahay na may maliit na sari-sari store at tindahan ng school supply naman sa tapat ng aming bahay. Masasabi ko pong hindi naman kami mahirap, ngunit hindi rin naman kami mayaman. Sakto lamang ang kita ng mga magulang namin para matustusan ang pangangailangan ng maliit naming pamilya. Dahil nga po hindi naman kinakapos, ay kapwa may panahon pa rin naman ang aming mga magulang para sa pagsisimba at paminsan-minsan ay pamamasyal. Tuwing walang gaanong maraming patahi sa patahian ni tatay, ay dumadayo po kami ng pagsisimba sa Quiapo o minsan ay sa Baclaran naman. Minsan po ay nagpupunta rin kami sa Luneta upang mamasyal. Mga simpleng bagay na para sa aming mga magulang ay lubhang mahalaga po. Para rin sa akin at sa kapatid ko, ang ganitong mga lakad pampamilya ay masaya po dahil kasama namin ang aming ama at ina. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon pala sa buhay ay masaya dahil minsan sinusubok din pala ng tadhana ang tatag ng isang pamilya. Taong 1978 po nang mapasali sa isang pangrelihiyong samahan ng mga kursulista ang nanay ko, Kuya Bari. Nauso po ang tinatawag na kursilyo o sa ngayon ay pray-over at prayer meetings. Isa po si nanay sa mga naging masigasig na miyembro nito. Hindi naman po tutol ang aking ama sa ganitong aktibidad. Isa rin kasi siyang debotong Kristiyano. Sa katunayan nga po, pumapayag ang tatay ko na sumama ang nanay ko sa mga aktibidad na may kaugnayan sa reliyon. Kaya't nang maging kasapi nito si nanay, walang naging problema kay tatay naman kung sa bahay namin paminsan-minsan ginaganap ang prayer meetings para sa mga bagong kasapi. May kakayahan kasi ang aming pamilya na magpakain pagkatapos ng pagdaraos ng pagdarasal. Minsan po noon ay sa bahay namin ginaganap ang prayer meeting para sa isang bagong miyembro. Hapon pa lamang ay aligagana po sa pagluluto ng mga ipapakain si nanay. Bumili na rin ito ng maraming tinapay at palaman sa bakery na malapit lang po sa amin. Maaga itong nagsara ng tindahan at maaga rin kaming binihisan. 6:00 ng gabi ay isa-isa nang nagdatingan ang mga kasamahan ni nanay sa kursilyo. Sakto naman na wala po si tatay dahil may overtime ito ng order ng mga uniforme ng isang ahensya ng security guard kung kaya't walang nag-asikaso sa amin ni Maristela nang maging abala na si nanay. Napilitan na lamang akong libangin ang kapatid ko na manood ng Wonder Woman sa telebisyon para hindi ito umiyak. Tutal, iilan pa lang naman ang bisita at hindi pa nag-uumpisa ang dasal nila
nasa sala kasi ang telebisyon namin noon, Kuya Bari. Yung uso pa po noon kung inabot niyo po yung nakalagay sa disusi na parang cabinet. Ngunit nang dumating po ang leader sa kursilyo na si Brother Cesar, ay pinapasok na po kami ni Nanay sa loob ng aming silid. Binilinan kami nitong wag lalabas dahil nakakahiya kung magiging malikot daw kami. Tahimik kaming nakinig at nakiramdam na lamang sa loob kung ano ang nangyayari sa labas. Hanggang makaramdam ako ng antok at makaidlip. Pero naalipungatan na lang po ako nang makarinig ako ng malakas na hagulgol na sinasabayan ng nakakaiyak na panalangin. Dahan-dahan akong tumayo at tinungo ang pintuan. Iniawang ko ng kaunti ang pintuan ng aming silid upang sumilip doon. Nakita ko na patay ang lahat ng ilaw sa sala. Pero bukas ang dikuryenteng imahe ni Hesukristo na nakakabit sa taas ng munting cabinet na lalagyan ng telebisyon. Kung kaya't kahit papaano po ay naaaninag ko ang nagaganap sa sala. Doon nakita ko po ang isang babae na nakaluhod sa asin. Umiiyak ito at nakapikit habang nakadipa. Malakas namang bumibigkas ng mga panalangin at makabagbag na pangaral ang lider ng kursilyo. Nang matapos naman ito ay sinabi nitong manatiling nakatayo ang lahat, kasama pati ang kanina ay nakaluhod na babae para sa isang panalangin. Ngunit bago po ito mag-umpisa ay umusal ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Hindi naman kasi Tagalog ang wikang sinasabi nito. Pagkatapos ay pumitik ito sa hangin na waring may pinakawalang kung ano sa kanyang mga daliri. Namamanghang patuloy lamang po akong nagmamasid. Ngunit ganoon na lang po ang pagkamangha ko nang maglabas ito ng isang botelya ng alak at isang maliit na kutsara mula sa daladala nitong maliit na bag na kulay itim. Pagkatapos, tumapat ito kay Nanay na nakatayo naman at nakapikit sa unahan. Dahil nasa gawi itong malapit na sakop ng liwanag, ay kita ko ang pagkibot ng bibig nito na waring may inuusal na kung ano. Hindi ko naman po maintindihan noon kung ano at para saan ang ginagawa nito at parang nakakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit nanayo ang balahibo ko sa batok habang pinapanood ko po ang bawat kilos nito. Marahil dahil sa kakaibang ngisi nito nang idikit nito sa noo ni Nanay ang dulo ng kutsara. Yung pong parte na isinusubo sa bibig. Manghang-mangha po ako noon dahil nanatili iyon ng ilang segundo sa noo ni Nanay na hindi nahuhulog na animoy may magnet. Subalit nakadama ako ng pandidiri sa mga sumunod na ginawa nito. Dinilaan ni Brother Cesar ang dulo ng kutsara at binulungan. Pagkatapos nun ay isinubo nito sa kanyang bibig ang hawakan nun habang nakatapat naman sa nakaawang na bibig ni Nanay ang dulo. Parang napangiwi pa nga ako dahil sa pandidiri nang patulayin nito ang laway nito sa kutsara patungo naman sa bibig ni Nanay. Parang nais ko po itong sawayin pero natatakot naman akong makastigo ng aming ina kapag lumikha ako ng ingay. Isa pa ay naisip ko na marahil ay alam naman ni Nanay ang kanyang ginagawa kaya nanahimik na lang po ako. Ilang sandali rin bago natapos sa ginagawa nito si Brother Cesar. Ipinatong nito ang ginamit nitong kutsara sa ibabaw ng cabinet ng telebisyon. Saka ito muling umusal
ng nakakaiyak na panalangin. Pagkatapos nitong magbigkas ng mga panalangin, kumuha ito ng maliit na kupita mula sa bag nitong itim. Saka iyon sinalinan ng alak. Isa-isa nitong pinainom noon ang mga miyembro kasama na si nanay. Nang matapos makainom ng alak ang lahat, ay nakita ko na muli itong bumubulong-bulong kasunod ng muling pagpitik ng daliri nito na waring nais gisingin na ang lahat mula sa malalim na pagkakaidlip. Ngunit hindi ko naman mawari kung bakit napapikit ako dahil sa simpleng pagpitik nito ng daliri. Pakiwari ko po talaga noon ay parang dumilim bigla ang paligid. Nagulat na lamang ako nang maramdaman ang banayad na pagyugyug ni tatay sa akin. Ginising ako nito para makasabay na sa kanyang pagkain. Nagtataka ako na iminulat ang aking mga mata. Nang igala ko iyon ay nasa higaan ako katabi ang nakatulog ding kapatid kong si Maristela. Napapaisip na saglit muna akong napatingin kay tatay. Tay, asan po yung mga nagdadasal? Maang natanong ko na lamang dito. Kanina pa umalis anak. Hindi na kayo ginising ng nanay nyo para naman makapagsabay-sabay tayong kumain. Naku, pasensya na at ginabi ako ha. Marami kasing tahiin dun sa shop eh. Tugon naman ni tatay sa akin. Naguguluhan na sumunod na lamang ako dito nang lumabas ito ng aming silid. Hindi ko alam noon, Kuya Bari, kung ano ang totoo. Kung panaginip lang ba ang nakita ko o guni-guni. Hanggang naging madalas na ang mga pagdaraos ng ganoong pagtitipon sa aming bahay tuwing Martes at Biyernes. Noong una po ay ayos lamang sa amin, ngunit kalaunan napapansin namin ang unti-unting pagbabago sa ugali ng aking ina. Palagi na itong umaalis ng bahay at kadalasan ay nauuna pang umuwi si tatay. Hindi na rin ito kami naaasikaso. Madalas na akong pumasok sa eskwela na mag-isa lamang at nakikisabay na lamang sa kapitbahay na kaeskwela ko. Si Maristela naman po na 6 pa lang noon ay madalas iwanan ni nanay sa kapitbahay naming matandang dalaga. Minsan na itong kinausap ni tatay tungkol dito, subalit nauwi lamang iyon sa pagtatalo. Simula noon ay hindi na pinayagan ni tatay ang pagdaraos ng prayer meeting sa aming bahay. Kaya't pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng aming pamilya ng mga panahong iyon. Bagamat paminsan-minsan ay sumasama pa rin si nanay sa kanyang grupo kapag may bagong pasok na miyembro. Subalit nang lumaon ay nagkaroon ng mga bali-balitang kumakalat sa aming barangay. Madalas daw makita si nanay at ang leader ng kanilang samahan na magkasamang pumapasok sa sinehan. Minsan naman daw ay lumalabas sa isang hotel. Bagay na naging sanhi ng matinding pagtatalo ng aming mga magulang. Dahil sa mga usap-usapang iyon, tuluyan ng binagbawalan ni tatay ang aming ina na sumama sa grupong iyon. Bagay na lubhang tinutulan naman ni nanay. Kung talagang hindi totoo ang tsismis, patunayan mo. Tumigil ka lang dito sa bahay at asikasuhin mo ang 2 bata. Napabayaan mo na ang mga anak mo, kasasama mo sa lecheng kursilyong yan. Isang hapon ay tungayaw ni tatay sa aking ina. Buli na naman kasi itong nagpupumilit na sumama sa grupo nito na nagsasagawa ng prayer meeting sa kabilang barangay. Bakit ba kasi pati pagsasadyos ay pinagdududahan mo na? Hindi ka naman ganyan dati ah. Umiiyak namang sagot ni nanay. Napapantastikohang napatingin si tatay sa aking ina. Bakas na bakas sa mga mata ng aking ama ang labis na pagtataka
sa iginagawi ni nanay. Daig pa kasi nito ang isang batang hindi pinapayagan ng magulang na maglaro sa ulanan kung makaiyak. Arcelia, naririnig mo ba yung sarili mo? Ikaw ang hindi dating ganyan. Dati masinop ka sa bahay, inuuna mo ang iyong mga anak, maalaga at hindi pabayang ina. Pero ngayon tingnan mo, natitiis mong iwanan sa kapitbahay ang mga anak mo ng maghapon. Hindi makapaniwalang saad naman ng aking ama. Nakasiksik lamang ako noon sa gilid ng aming sofa, Kuya Bari, habang pinagmamasdan silang magtalo. Hindi ko rin po maintindihan noon, Kuya Bari, kung bakit biglang nagbago ang aming ina. Ngunit sa isip ko ay parang may bumangon na paninisi. Kasalanan lahat ito ni Brother Cesar, ang lahat ng gulo at kahihiyang dinaranas ng aming pamilya. At upang makaiwas sa tsismis at marahil mailayo rin si nanay sa pinaghihinalaang kalaguyo nito, nagpasya si tatay na umuwi muna kami sa probinsya nila upang magbakasyon. Sa kabila ng mariing pagtutol ni nanay, napilit pa rin naman namin itong sumamang magbakasyon sa probinsya. Pansamantalang hindi tumanggap muna si tatay ng mga tahiin sa kanyang shop para lamang sa planong iyon. Naniniwala ang tatay ko na kailangan lang ni nanay marahil ng pahinga sa paulit-ulit na ginagawa sa araw-araw. Ibinilin muna nito sa dalawa niyang mananahi ang shop upang pwede pa rin kumita ang mga ito kahit mawala siya ng ilang linggo. Isinara muna din ang sari-sari store namin at ibinili naman sa kapitbahay na tingnan-tingnan muna ito. Paalis na po kami, Kuya Bari, nang maalala ko ang aking paboritong laruan na nakapatong sa ibabaw ng cabinet ng TV katabi ng larawan ni nanay ng kasal nila ni nanay. Ngunit namangha po talaga ako, Kuya Bari, nang may makapa akong matigas na bagay sa sapin ng kabinet. Noong tignan ko po ito ay isang maliit na kutsara pala. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko po iyong ibulsa. Saka ko kinuha ang laruan ko at mabilis na lumabas na ng bahay. Ngunit parang lumala lamang ang lahat nang dumating po kami sa probinsya. Tila mas lalong naging kalbaryo ang bakasyon naming iyon para sa akin po, Kuya Bari, dahil nasaksihan ko ang unting-unting pagkawala ni nanay sa kanyang sarili. Lagi lang po itong tulala at madalas bumubulong-bulong ito. Hindi na rin po ito kumakain ng maayos at ni ayaw ng maligo. Nginangat-ngat nito ang mga kuko sa kamay habang nagsasalitang mag-isa. Naninigaw ito kapag kinakausap. Bagay na ipinag-alala na maging nila lolo at lola. Andoy, makinig ka. Baka kailangan ng ipadoktor ang asawa mo. Mukhang hindi na normal ang nakikita kong ikinikilos niya. Ani noon ni Lolo isang hapon. Sabi pa ni Lolo ay daig pa daw ni nanay ang naloko de amor. Tay, hindi ho nasisiraan ng bait ang asawa ko. At hindi ako naniniwalang hindi po kami mahalaga sa kanya. Kilala niyo rin si Arceli. Matinong babae ho siya at may takot sa Diyos. Hindi ko lang po talaga alam kung anong pinagdadaanan niya ngayon. Tay, pero ramdam ko po na may kakaibang nangyayari kay Arceli. Alam kong kailangan niya ngayon ang pag-uunawa at pagkalinga. Balungkot na wika naman ni tatay. Hindi kasi nito matanggap na basta mawawala ang pag-ibig ni nanay sa kanya nang walang kadahi-dahilan. Masaya naman kami at halos perpekto ang pagsasama nilang dalawa. Nais ko pong magalit noon kay nanay kapag sinasabi nitong hindi niya gustong makasama si tatay. Parang pinipiga kasi ang puso ko sa tuwing makikita ang reaksyon ng mukha ni tatay kapag sinasabi ni nanay
na may totoong minamahal ito, na ang taong iyon ang dapat niyang kasama. Bakas na bakas po sa mga mata ni tatay ang latay ng sakit, ngunit pilit nitong inuunawa ang nangyayari sa aking ina. Nasasaktan man ito ay tinitiis nito upang wag lang masira ang kanilang pagsasama. Naniniwala pa rin si tatay na may kakaibang pinagdaraanan si nanay na hindi magagamot po ng doktor. Naniniwala siyang ginagawa lamang ni nanay iyon para pasakitan siya dahil sa pagdududa niya sa katapatan nito bilang asawa. Hanggang sa isang gabi po habang kumakain kami, nagulat kaming lahat nang biglang magwala si nanay. Napaiyak kami ng kapatid ko dahil sa takot. Dahil po nanlisi kasi ang mga mata nitong ipinagsasabog ang mga pagkain sa mesa. "Arcely, iha! Ano bang nangyayari sa iyo? Huminahon ka naman at natatakot na ang mga anak mo." Naguguluhang saway ni Lola kay nanay. Lalo po kaming nanghilakbot nang sumagot si nanay. Ibang-iba po ang boses niya, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Paos at magaspang na animoy sinasapian. Pagkatapos po ay bigla itong marahas na tumayo at nagtatakbo sa labas. Doon ito sumigaw ng sumigaw. Ilang oras po bago napayapa si nanay. Nagtulong-tulong na ang mga kapatid ni tatay at si lolo para lang maipasok ulit ito sa loob ng bahay. "Tay, hindi po ba mahusay na albularyo si Amang na taga-kabilang bayan? Dalhin po kaya natin doon si Arcely. Duda ako ho ay nakukulam na ho yung asawa ni Andoy eh." Narinig ko noong suwestyon ni Tio Maeng habang nasa kusina kami at itinuloy ang naudlot naming hapunan. Si tatay ay binantayan na lamang ng magdamag ang aming ina. Sa silid na nila ni lolo at lola kami natulog ng gabing iyon. Kinabukasan nga ay dinala namin nila lolo at tatay si nanay sa manggagamot na sinasabi ni Tio Maeng. Pagdating po doon ay agad na lumabas sa kanyang kubo ang matandang albularyo nang magpatao po kami. "Tuloy kayo. Mukhang malaki ang problema ninyo sa babaeng kasama nyo." Nakatingin kay nanay na bungad kaagad nito sa amin. Dito nyo siya iupo." Amang, mabuti po at kalmado siya ngayon. Madalas po siya kasing nagwawala simula nung umuwi kami para magbakasyon po dito. Ani naman ni tatay habang tinutulungan ni lolo na mapaupo sa bangko si nanay. Para kasing ayaw nitong itiklop ang mga tuhod nito para umupo, Kuya Bari. Napakalakas ng orasyon ng gayumang ikinarga sa kanya. Ramdam na ramdam ko kaagad ang mabigat niyang aura. Wika ng manggagamot habang pinupulsuhan nito si nanay. Hindi po kami noon makapaniwala na nasa ilalim ng kapangyarihan ng gayuma itong si nanay ko. Lalo na nang sabihin ng albularyo na aswang ang gumagayuma sa nanay ko. Sinasabi ko na nga ba, ngunit ang akala ko ay kinulam po ang asawa ko. Yung pala ay ginayuma. Bulalas ni tatay. Oo, pero medyo mahirap ang gamutan nito, iho. Sana makaya ng asawa mo ang hirap dahil hindi ordinaryo ang kalaban natin kung hindi isang aswang na nabighani sa iyong asawa. Wika naman ng albularyo habang sinisiyasat ang mga mata ng nakatulalang si nanay. Pagkatapos po ay kinuha nito ang kanyang mga gamit sa panggagamot sa isang munting sisidlang baul. Inilabas nito mula roon ang isang medalyon
at isang rolyo ng pulang sinulid. Isinuot nito ang medalyon sa kanyang leeg at bumulong-bulong. Pagkatapos ay isa-isang tinalian nito ng pulang sinulid ang mga daliri ni nanay sa paa. Nagulantang kami lahat nang bigla na lang pong magsisigaw si nanay. Sigaw na parang nasasaktan, ngunit hindi naman makagalaw. Nakita ko ang pagbalatay ng awa sa mukha naman ni tatay. Ako naman po, Kuya Bari, ay parang nakaramdam ng takot, lalong-lalo na nang biglang tumirik ang mga mata ni nanay. Ngunit parang hindi man lang natinag ang albularyong si Amang. Patuloy lamang ito sa malakas na pagbigkas ng mga katagang hindi namin maintindihan. Habang lumalakas ang sigaw ni nanay, ay nilalakasan din ito ang kanyang pagbigkas. Hanggang sumuka na nga po si nanay ng malapot na amoy burak at may bahid ng dugo. Tumutulo na rin ang luha nito at kanyang sipon dahil sa labis na paghihirap. Napakawalang hiya mo! Gusto mo pang hawaan ng pagkaaswang ang babaeng ito? Hindi mo man lang naisip na may asawa at pamilya ito? Narinig naming tungayaw ni Amang. Tila hindi si nanay ang kausap nito kung hindi ang tampalasang gumagayuma rito. Ngunit isang nakakabinging sigaw lamang ang naging tugon ni nanay. Pilit itong nagpupumiglas sa pagkakaupo pero nakapagtatakang hindi ito makatayo. Kayong wala namang pong pumipigil dito maliban sa mga sinulid na pulang nakatali sa mga daliri nito sa paa. Marahas nitong pinapaling-paling ang ulo nito habang patuloy sa kanyang pagsigaw. Muling bumigkas ng mga panibagong orasyon ang matandang albularyo. Natakot kami nang biglang tumirik ang mga mata ni nanay. Hangal kang matanda ka! Maalis mo man ngayon ang aking kamandag sa katawan ng babaeng ito, ay hindi mo masisiguro na hindi niya ako hahanap-hanapin. Dahil titiyakin ko sa iyo na babalik-balikan ko siya. Malakas na sigaw ni nanay sa kakaibang tinig. Malagong po iyon, Kuya Bari, at parang nakakakilabot. Nakita naming kumuha ng parang latigo ang albularyo at makailang ulit na hinampas po si nanay sa kanyang katawan. Kitang-kita po namin nang halos bumula na po ang bibig ni nanay dahil sa sakit ng bawat hampas ng albularyo sa kanya. Halos magkikisay ito, lalo na nang diniinan ito ng albularyo sa may liig. Siguro naman, ramdam mo na ang lakas ng medalyon at orasyon ko. Pakawalan mo ang babaeng ito at alisin mo ang gayuma mo. Kung hindi, ay tutuluyan kitang aswang ka. Malakas na wika ng albularyo. Muli po itong nagpakawala ng mga orasyon, kaya muling napasigaw si nanay sa kakaibang tinig. Aalis na! Aalisin ko na! Sigaw ng kakaibang tinig mula sa bibig ni nanay. Nakita naming hinaplos ni nanay ang sarili na waring nagtatanggal ng mga alikabok na kumapit sa ulo at katawan nito. Isa pang malakas na hampas ng latigo ang nagpalungay-ngay kay nanay sa kanyang kinauupuan. Akala ko po noon, Kuya Bari, ay napatay na ng manggagamot si nanay kung kaya napabunghalit ako ng iyak. Niyakap na lang po ako noon ni Lolo at inakay sa labas. Maya-maya ay lumabas na rin si tatay at iniwan saglit si nanay at ang albularyo. Maayos na si Arceli, tay, pero kailangan daw makakuha ako ng kahit anong gamit
mula sa lalaking iyon upang hindi na nito magambala pa ang asawa ko. Sa pamamagitan daw nun, maaaring patawan ni amang ng parusa ang aswang na gumagayuma dito kay Arceli. Pero lintik naman, hindi ko nga alam ang tunay na pangalan noon at kung saan nakatira. Namumroblemang ani ni tatay kay Lolo. Sa narinig ko ay bigla ko pong naalala ang kutsara na nakita ko sa ibabaw ng kabinet ng aming telebisyon. Alam kong nadala ko iyon at nasa bulsa lamang ng aking pantalon. Dali-dali kong binanggit iyon kay tatay. Ikinuwento ko na rin ang kakaibang nangyari noong gabing iyon habang may kursilyo po sa amin. Nakita kong bigla ang pagkuyom ng mga kamao ni tatay. Tiimbagang itong bumalik sa loob nang muli itong papasukin ng manggagamot. Maaari na daw pansamantalang maiuwi si nanay. Nalaman din po namin mula kay amang na ang orasyon ng laway sa kutsara ang pinakamabagsik na paraan ng panggagayuma at paghawa ng pagkaaswang. Matapos po ang araw na iyon ay parang medyo naging maayos na po ang aming ina. Bagamat hindi pa rin ito gaanong kumikibo, ay bumalik na ang gana nito sa kanyang pagkain. Hindi na ito laging tulala at hindi na nagsasalita na parang may kumakausap dito. Nakikita na rin namin na ngumingiti ito at hindi na palaging nagagalit. Subalit nakailang balik pa rin sila tatay at lolo kay amang bago tuluyang nawala ang bisa ng gayuma. Ang sabi ni tatay, matapos daw lagyan ng orasyon ay ibinaon ng manggagamot sa likod bahay nito ang kutsarang pinatulayan ng aswang ng laway nito. Kung hindi marahil naging matiising asawa ang aking ama, siguro po Kuya Bari ay naging alipin na ng aswang ang aking ina. Baka naging aswang din ito kalaunan tulad ni Brother Cesar na nagtatago pa sa likod ng reliyosong grupo. Nakakapagngit-ngit lang sa parte ni tatay na hindi man lang natakot ang aswang na iyon na gamitin ang salita ng Diyos para makapambiktima lamang. Si Brother Cesar Kuya Bari ang patunay na kahit mga kampon pala ng dilim at kakaibang nilalang ay nagagawang magbalat kayong banal at madasalin. Magaling na po si nanay nang bumalik kami ng Maynila, Kuya Bari. Marahil ay nakabuti na hindi nito matandaan ang mga bagay na nangyari at ginawa nito noong nasa ilalim pa ito ng gayuma ng aswang. Nabalitaan din namin na bigla na lamang daw hindi sumipot si Brother Cesar sa mga prayer meetings, kaya nabuwag ang itinatatag nitong grupo ng mga kursolista. Wala pong makapagsabi kung saan ito nagpunta. Ang chismis naman tungkol dito at kay nanay ay nawala rin kaagad. Bumalik kasi ang dating pag-uugali ni nanay na maalaga sa bahay at pamilya. Pati ang maayos na pakikisama sa mga kapitbahay. Sa kabila ng lahat ng karanasan namin ay nanatili ang pananampalataya ng pamilya namin sa Puong May Kapal. Salamat na lang po at hindi mapanghusgang asawa ang tatay ko. Sa halip ay inilaban nito ang aming pamilya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Kilalang kilala kasi nito ang tunay na pag-uugali ng aking ina at iyon ang pinanghawakan nito. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking liham at more power po sa inyong channel. Sana po ay mapagbigyan niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Duroy.
Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at maligayang pakikinig po naman sa inyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Reynaldo. 77 anyos at isang retiradong pulis. Dahil po sa sakit kong diabetes ay naputol po ang aking kanang paa kaya't naging taong bahay na lang po ako sa ngayon. Naging libangan ko na lamang po ay ang panonood ng mga reels at pakikinig ng mga kwentong kababalaghan sa YouTube. Isa nga po ang channel ninyo sa nagustuhan ko kaya ako nag-subscribe at naging isa sa inyong mga silent listeners. Mag-iisang taon na po marahil akong sumusubaybay sa inyong channel na ang Sundo kaya nagka-interes din po akong ibahagi ang nakakakilabot kong karanasan. Sa mga batang 80 siguro ay pamilyar na ang kwentong ito sapagkat may mga balita ng ganito noon sa telebisyon at pahayagan. Ang iba ay medyo naging sensational at ang ilan ay hindi. Tulad po ng aking karanasan Kuya Bari na bagamat hindi na ilathala sa pahayagan ay hindi ko naman malilimutan. Tubong Santa Magdanela Masbate po ang aking ama at ang ina ko naman po ay taga-probinsya ng Rizal. Nasa elementarya pa lang po ako noon nang maghiwalay ang mga ito. Dahil dito, nagkahiwalay din kami ng kaisa-isa kong kapatid nang maghati ng mga anak ang aking mga magulang. Kuya Bari, napunta po ako sa poder ng aking ina at sa bago nitong asawa. Ngunit hindi po naging maganda ang trato sa akin ng aking padrasto. Palagi ako nitong pinag-iinitan at ipinamumuka sa akin na walang kwenta ang aking ama. Dahilan upang lagi silang magtalo ng aking nanay. Kaya't nang tumungtong po ako ng high school, lumayas po ako sa poder ng mga ito. Pansamantalang nakituloy ako sa isang kamag-anak ko sa Cubao. Upang makapag-aral ay nagtrabaho ako bilang isang car wash boy sa umaga at pinboy naman sa isang bolingan sa Quezon City tuwing hapon. Sa gabi po ay pumapasok naman ako sa eskwela. Nang magkolehiyo ako ay nakapasa ako sa isang scholarship noon. Hanggang nakatapos nga po ako ng kursong criminology sa PNPA. Kumuha din ako ng espesyalisasyon sa ballistic at nagkaroon ng ranggong tenyente. Isa na po akong senior inspector nang madistino po ako sa crime laboratory ng isang kampo sa rehiyon ng Southern Luzon ng taong 1982. Hindi na ako nanibago kahit unang destino ko iyon ng probinsya. Sanay naman kasi akong mamuhay mag-isa. Isa pa ay hindi naman ito maituturing na liblib dahil ang kampo po ay nasa kabisera o sentro ng probinsyang iyon. Sa katunayan ay marami na ring mga magagandang pasyalan sa puok na iyon lalong-lalo na kapag kagabi. May mga club, resto bar, hotel at may kaliwat ka ng kainan na rin dito na magandang pasyalan kung mahilig ka sa nightlife, ika nga. Pero ako po ang tipo noon na hindi mahilig mag-good time. Kaya po bibihira akong sumama sa aking mga kasamahan sa crime lab para mag-nightclub. Ngunit isang hapon ng Sabado, nagyaya ang kasamahan kong junior inspector na uminom sa labas. Kahit tig-3 bote lamang daw para pampatulog lang. Hindi ako tumanggi dahil nakaramdam din naman ako ng pagkabagot. Ilang buwan na rin naman kasing nakalipas nang huli akong lumabas para maglibang kaya't naiinip na rin po ako. Lalo na at iilan lang naman ang kasong hawak namin noon ng buwan na iyon. Isang beses lang akong nag-testify sa korte tungkol sa ballistic report ng isang insidente ng barilan sa isang bayan na sakop ng probinsya. Sa isang disenteng club kami napadpad ni June ng gabing iyon. Sa isang mesang pandalawahan sa sulok kami nito pumwesto
para hindi pansinin. Dahil magaganda ang musikang tinutugtog ng kanilang banda, ay napasarap kami ni June ng pag-inom. Ang plano naming sandali lang at tig-3 bote lamang ay umabot ng tig-6 mahigit. Inabot din kami ng madaling araw bago nagpasyang umuwi. Kapag kaganoon po na medyo nakainom ako, ay mahilig po akong humigop ng mainit na sabaw bago matulog. Nagkakaroon kasi ako ng hangover kapag natulog ako nang hindi nasasayaran ng mainit ang aking sikmura. Kaya nang madaan kami sa isang bagong bukas na lugawan at bulaluhan sa tabi ng park, ay ipinarada namin ni June ang aming mga motorsiklo sa tapat nun. "Uy sir, mukhang masarap dito ah. Maraming tao, tingnan mo, kahit madaling araw na." Ngising-ani sa akin ni June nang bumaba kami ng aming mga motor. Gumala po ang paningin namin ni June sa kabuuan ng bulaluhan para maghanap ng mapupwestuhan. Isang pares ng kumakain sa medyo nakahiwalay sa karamihan na mesa ang naispata namin. Agad namang tinungo iyon ni June at doon pumwesto. Ako naman, Kuya Barry, ay pumunta sa pwesto ng nagtitinda upang umorder. Ang estilo kasi ng kainan, Kuya Barry, ay parang kainan sa parke. Literal na sa labas ka kakain. May mga nagkalat na mesa at upuan na nalililiman lang ng malalaking payong na parang beach umbrella sa tapat ng maliit na pwesto kung saan niluluto po ang lugaw at bulalo. Naroon din ang kahera at isang tindera na siya rin nagluluto. "Miss, 2 lugaw nga po na may laman at isang order ng bulalo. Pahingi na rin ng 2 soft drinks." Ani ko sa tindera. "Ay sige po sir, pakihintay na lang po sa table nyo." Ani naman ito sa akin, sabay ngiti. Hindi ko mawari naman sa aking sarili kung bakit tila ako kinilig sa simpleng ngiti nito. Marahil dahil sa nagandahan ako sa 2 maliliit nitong dimples na lumabas nang ngumiti sa akin. Napahiya pa nga akong nagbawi ng tingin nang mapansin kong nakataas na ang magandang mga kilay nito na nakatingin din sa akin. Dahil po sa hiya ay mabilis tuloy akong napabalik sa pwesto namin ni June. Ang tindera na rin ang nagdala ng order namin sa aming lamesa. Umuusok pa sa init ang bulalo ng ilapag nito iyon. Ngunit tila parang may kakaiba akong naamoy na hindi ko matukoy kung ano. Humahalo kasi ito sa mabangong aroma ng bulalo. Parang masangsang na hindi ko mawari. Hindi ko naman matiyak kung sa inilapag nga nitong pagkain iyon nanggagaling. Luminga-linga muna ako bago ko tinikman ang mga pagkain. Nakita ko naman na parang wala namang problema sa mga kumakain. Pinakiramdaman ko rin si June na agad naman itong tinikman ng lugaw, ngunit hindi naman ito nagreklamo. Una kong tinikman ang sabaw ng bulalo. Ito naman kasi talaga ang habol ko para nga mawala ang kaunti kong kalasingan. Malinamnam naman ito at masarap. Ngunit parang may kakaibang tapang ng lasa at amoy sa dulo ng dila eh. Yung ika nga ng iba ay aftertaste sa tuwing hihigop ka. May tila malansa rin itong amoy at kakaibang anggo sa hininga na natatakpan lang ng amoy ng aroma ng mga rekado at pampalasa. Mas masarap kasi yan sir kung lalagyan ng kalamansi at kaunting dahon ng sebolyeno para lalong lumasa at mawala ang anggo. Natatawang ani ni June na napansin ang paglukot ng aking mukha. Bulalo kasi ito ng baka kaya medyo matapang ang amoy kaysa bulalo ng baboy. Duktong pa nito sabay abot sa akin ng kalamansi. Hindi na ako nakipagtalo pa kay June at kinuha dito ang piraso ng hiniwang kalamansi. Hindi ko na sinabi sa kanya na sanay naman ako sa lasa at amoy ng bulalong baka dahil madalas akong kumain po nito lalo noong nasa Cubao pa po ako.
Pero kakaiba talaga ang amoy na naaamoy ko sa in-order naming bulalo. Ngunit tama naman si June. Nawala nga ang malansang amoy ng sabaw nang pinigaan ko ito ng kalamansi. Saka ko lang nalasahan ulit ang linamnam at sarap ng mainit nitong sabaw. Sir, palagay ko madadalas tayo dito. Hindi lang yata ang lugaw at bulalo ang masarap dito eh. Gising saad ni June na nakatingin sa tindera. Ikaw talaga, June. Umiral na naman niyang pagkabohemyo mo. Pagdating sa babae, ewan ko sa iyo, wala kang pinapalampas eh. Ani ko naman dito na walang ka-interes-interes. Oo nga Kuya Bari, at may itsura ang tinderang iyon at mahinhin tignan. Ngunit parang iba ang naging dating ng ganda nito para sa akin. Parang biglang-bigla ay naging misteryosa ito. Napansin ko kasi ang tila matiim nitong sulyap sa amin. Ang taglay sana nitong ganda ang aking mga tipo. Yung tipikal sa mga babaeng probinsyana na morena at mahaba ang itim na buhok. Mahubog din naman ang katawan nito. Maamo ang mukha at mahinhin. Ngunit hindi ko mawari kung bakit biglang nawala ang aking interes dito. Ewan ko ba noon Kuya Bari, pero parang may nararamdaman akong kakaibang aura sa babaeng iyon. May ganun kasi akong kakayahan Kuya Bari. Nakakaramdam kaagad ako ng negatibong enerhiya kapag may kakaiba na sa isang tao. Malakas kasi ang aking kutob o tinatawag ng iba na intuition. Kung kaya't kahit medyo kinilig ako sa ngiti nito kanina at nagagandahan sa dalawang biloy nito sa pisngi, ay agad ding naglaho iyon dahil sa kakaibang pakiramdam ko po dito. Hihigop sana akong buli ng sabaw nang muli ko na namang malanghap ang malansang amoy nito. Hindi talaga kaya ng sikmura ko ang matapang na amoy nito. Naisip ko noon na baka ganun lamang iyon dahil lumalamig na ito. Nawalan tuloy ako ng gana dito, kaya't lugaw na lamang ang kinain ko. Hindi na rin naman ito nagalaw ni June matapos niyang matikman. Sabi niya hindi daw siya mahilig sa sabaw, lalong-lalo na sa bulalong baka. Noong matapos na kami, ay ako na ang nagpresentang magbayad ng aming kinain dahil si June na ang sumagot ng ininom namin sa club. Nasa kampo na kami ay parang naaamoy ko pa sa aking hininga ang kakaibang lansa at anggo ng sabaw ng bulalo. Hindi ko tuloy mapigilan ang kilabutan dahil parang nasusuka ako. Umaga na tuloy nang makatulog ako dahil pakiramdam ko ay parang hinahalukay ang sikmura ko. Mabuti na lamang at linggo at walang opisina. Ilang araw ring parang bumabalik-balik sa panlasa ko ang hindi kaaya-ayang amoy na natikmang kong sabaw. Kaya't ilang araw din akong walang ganang kumain tuloy. Labis akong nadala kaya hindi na rin muna ako sumama kay June tuwing magyayaya itong kumain sa bulaluhang iyon. Hanggang naging abala na muli ako sa mga gawain sa opisina. Tuwing katapusan kasi ay nagsasubmit ako ng mga ballistic report na hawak namin sa crime lab sa Campo Crame. Kaya nawala rin kalaunan sa isip ko ang tungkol sa naging kakaibang good time naming iyon ni June. Ngunit marahil ay mahigit 5 buwan na ang nakaraan mula noon ay nagulat ako sa balita ni June sa akin. Sir, naalala mo ba yung magandang tindera dun sa bulaluhan? Chicks ko na ngayon. 2 balik ko lang doon napabagsak ko agad ang bataan. Nagmamalaking balita nito sa akin. Ha? Anak ng pating ka talaga, Teniente Agaton. Pati ba naman inosenteng tindera pinatos mo? May halong biro na ani ko naman dito. Sa mga kasamahan ko kasi Kuya Bari sa opisina ng crime lab ay ito ang naging kabiruan ko kahit may pagkababaero. Teniente Fulgencio, hindi naman basta-basta tindera lang yun. Yun mismo ang may-ari ng bulaluhan. Isa pa, hindi na inosente yun
hiwalay na yun sa asawa niya na taga Zamboanga daw. Ang sabi bigla na lang daw nitong iniwan at sumama sa kabit nito. Kaya walang kahasil-hasil, sir. Pagyayabang pa ni June sa akin. Parang nais kong mainis sa mga sinabi nito. Tila kasi laruan lamang kung ilarawan nito ang mga babae. Isa pa ay parang hindi ito pulis kung umasta at mag-isip. Hindi man lang yata ito nagtanong sa nobya nito kung papaano ito napadpad sa lugar na iyon na lubhang malayo sa Zamboanga. Sir, pero may asawa at anak ka na sa Maynila, hindi ba? Problema yan kapag sumabit ka. Pagpapaalala ko rito. Bilang kaibigan at kabaro ay ayokong konsintihin ito bagamat hindi ko naman maaaring panghimasukan ang mga desisyon niya. Tanging magagawa ko lamang ay magpaalala. Sir, ang anumang bagay na hindi niya alam ay hindi makakasakit sa kanya. Isa pa, hindi ko naman ipagpapalit ang asawa ko sa kahit kaninong babae. Lalo na sa tulad nitong chicks ko ngayong si Pamela na parang may saltik. Saad ni June na ang tinutukoy ay ang kabit nitong tindera. Marami daw kasing kakaibang gawi ang babae minsan na hindi ni June nagugustuhan. Ayaw na ayaw daw nitong papuntahin si June sa bahay nito, kaya sa hotel na lang ang mga ito nagtatagpo. Nagagalit din daw ito kapag sinusundo niya sa madaling araw. Masyado rin daw itong pikon at madaling magalit, lalong-lalo na kapag tinatanong niya tungkol sa asawa nito. Mula rin daw nang magkaroon sila ng relasyon, ayaw nitong tumatambay siya sa bulaluhan. Pakiwari pa nga raw ni June ay parang maraming itinatagong sikreto sa kanya ang babaeng ito. Ay sir, pasalamat siya at hindi ang sabaw ng bulalo niya ang habol ko. Hindi ako mahilig sa kaninang baka eh. Iba ang hilig ko, yung sariwa. Nisingturan pa nito sa akin. Dahil sa mga sinabi ni June Cuyabari ay parang bumangon sa akin ang matinding kuryosidad. Nagkaroon ako ng pagdududa sa pagkatao ng kasintahan nitong si Pamela. Kaya't nang sumunod na Sabado ay ako na mismo ang nagyaya kay Teniente Agaton na lumabas upang maobserbahan ang kilos ng kanyang nobya. Tulad ng dati, nagpunta muna kami sa nightclub para uminom ng kaunti. Sa pagkakataong iyon ay medyo maaga kaming natapos kaya maaga rin kaming nagpunta sa nobya ni June sa bulaluhan. Hindi nakaligtas sa aking pansin ang pag-iiba ng ekspresyon ng muka ng babaeng ito nang makitang may kasama si June. Agad kasing tumikwas ang nguso nito at nagsalubong ang mga kilay niya. Tila hindi nito nagustuhan ang pagpunta ni June doon, lalo na at may kasama. Masungit na lumapit ito sa amin. June, ano ginagawa niyo rito? Tila naiiritang bungad nito na kay June nakatingin. Ha? O-order ng bestseller mong bulalo, ano pa ba? Sarkastiko namang tugon ni June. O-order tapos hindi naman kakainin? Nakasumalmal na wika nito. Inirapan nito si Teniente Agaton sa katinalikuran. Naiinis namang sinundan kaagad ito ni June hanggang sa maliit nitong pwesto. Napansin ko, Kuya Bari, na tila nagtatalo ang dalawa. Mainit ang ulo at nakasimangot na bumalik si June sa aming mesa. O sir, ano nangyari? Tanong kong nagtataka. Wala yun sir. Nabokya lang ako. Medyo tinuyo eh. Lunatic yata talaga ang gaga. May saltik kapag kakabilugan ng buwan. Ganyan yan talaga kapag kaganitong bilog na naman ang buwan eh. Iritadong tugon naman sa akin ni June. Hindi naman po sa nais kong gatungan ang inis ni Teniente Agaton noon, Kuya Bari. Pero dahil nga sa aurang nararamdaman ko sa babaeng ito, ay sinabi ko rito na tugay-gayan namin ang nobya niya pag uwi para malaman ang mga sikreto nito.
Dala marahil ng inis sa naudlot na balak nito ng gabing iyon ay mabilis namang pumayag si June. Agad na kaming nagpaalam sa babae at nagkunwaring uuwi na sa kampo. Ngunit tumambay lang po kami sa isang tagong bahagi ng parking malapit lamang sa bulaluhan. Maya-maya'y nakita naming naunang umuwi ang kahera ni Pamela, habang naiwan naman ang babae upang magligpit ng mga upuan at ng mga lamesa. Pagkatapos ay hinakot nitong lahat sa nakaparadang tricycle ang mga gamit nito sa kanilang pagluluto. Hindi namin akalain ni June na wala itong driver at ito mismo ang nagmamaneho ng tricycle nito. Nang makalayo na ito ng kaunti ay saka kami ni June sumunod. Ngunit nagtaka si Teniente Agaton nang sa ibang direksyon pumunta ang minamanehong tricycle ng nobya nito at hindi sa direksyon ng subdivision kung saan ito nakatira. Nakita naming lumagpas ito sa aming kampo at ilang sandali pa ay lumiko sa isang madilim na iskinita. Nagtataka kami kung anong gagawin nito doon at kung sino ang pupuntahan dahil ang iskinitang iyon, Kuya Bari, ay patungo na sa morgue ng lumang ospital na malapit lamang sa kampo. Nakita namin na pumarada ang tricycle nito sa tapat mismo ng morgue kaya tumigil din kami sa di kalayuan. Hindi namin alam kung ano ang sadya nito sa morgue dahil sa ganoong mga oras ay sarado iyon at off-limits ang mga hindi otorisadong tao. Ilang saglit din naming minasdan ito. Hindi naman namin napansin kung may kinakausap ito o ano, pero nang lumabas ito ay may bitbit ng dalawang malalaking garapon. Dahil nga malayo kami, Kuya Bari, ay hindi namin makita kung ano ang laman ng garapon. Hinayaan muna naming makalagpas ito sa aming pinagtataguan, saka kami sumakay ng aming mga motor. Bago namin ito muling sinundan, ay pinasadahan muna namin ng tingin ang morgue. Saradong-sarado naman ito, Kuya Bari, at halatang walang katao-tao doon. Hindi rin naman namin napansin na nagbukas ito ng ilaw. Kaya nagtataka talaga kami kung papaanong nakapasok at nakalabas si Pamela. Nang muli naming makita ang tricycle nito, ay papasok na ito sa subdivision kung saan ito nakatira. Hindi naman po eksklusibo ang subdivisyong iyon kaya nagawa naming makasunod hanggang sa loob. Nakita namin nakaparada na ang kanyang tricycle sa tapat ng isang gate ng bahay. Sabi sa akin ni June ay dito umano nakatira ang nobya nito. Pinatay namin ang makina ng aming mga motor at ipinarada ito muli sa di kalayuan. Maingat kaming lumapit sa tarangkahan nang matiyak na namin na nakapasok na si Pamela. Ngunit ganoon na lamang ang pangungunot ng aming mga noo nang makarinig kami noon ng tila mga angil ng malalaking asong parang inaagawan ng pagkain sa loob ng bakuran nito. Wala naman daw kasing alagang aso si Pamela ayon kay June. Nagtataka rin kami dahil hindi man lang nagbukas ng ilaw ng bahay si Pamela. Nakiramdam lang muna kami sa mga kaluskos at kakaibang tunog na naririnig namin mula sa loob. Hanggang di na nakatiis si June na hindi sumilip. Napasilip na rin tuloy ako. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan at sa tulong na rin ng apoy na nagbumula sa munting saingan nito na may nakasalang na malalaking kaldero ay naaninag namin ni June ang loob ng bakuran. Ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata namin nang makita namin ang isang kakaibang nilalang sa kusina sa may bandang gilid ng bahay nito. Nakaupo itong nakataas pa ang isang paa habang hinahalukay ang laman ng garapon na galing sa morgue. Noong una ay hindi namin matiyak, Kuya Bari, kung si Pamela nga ba ito
dahil sa sabog-sabog nitong buhok. Nakilala lang naming ang nobya nga ito ni June dahil sa suot nitong damit. Parang nais naming maduwal nang hayok pa nitong hinigop na parang taho ang laman ng garapon. Nagkaroon kami ng hinala kung ano iyon nang biglang kumalat ang malansa nitong amoy. Pamilyar sa amin ang amoy na iyon dahil madalas naming maamoy iyon sa laboratorio ni Kapitan Romasanta kapag may ino-autopsy. Sir, di kaya utak ng patay iyan na galing sa morgue? Hindi napigil na tanong ni June. Hindi ko na ito sinagot nang makita kong biglang natigilan ang kakaibang nilalang at luminga-linga ito. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay kitang-kita namin ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata. Ang akala ko noon sa aswang ay nagmumukha talagang halimaw at nagpapalit ng anyo, Kuya Bari. Pero ang nakikita namin ni June ay isa lang namang babaeng buhaghag ang makapal at mahahabang buhok na parang ilang taon na hindi nasuklay at naligo. Bukod po dito at sa mapupula nitong mga mata ay wala namang gaanong nagbago kay Pamela. Hindi rin namin tiyak kung aswang nga ito dahil mukhang tao pa naman. Hindi nga lang mukhang normal ang itsura nito at ang tunog na nililikha nito. Namangha pa kami ni June ng ilang saglit pa ay biglang umayos ang itsura nito. Umimpis ang kanina ay nagtitikwasan itong mga buhok na nagmistulang alambre sa tigas. Bumalik ang maamo nitong mukha at magandang itsura. Ngunit pareho kaming napanganga ni June nang makita naming inihalo nito ang natitirang laman ng garapon sa malaking kalderong nakasalang saka umusal ng kung ano-anong hindi namin maintindihan. Nakataas pa ang isang kamay nito na parang nagdarasal habang marahas na hinahalo ng isang kamay nitong may hawak ng sandok ang laman ng kaldero. Kitang-kita namin ang ginagawa nito roon dahil walang dingding ang munting saingan nito at nabububungan lamang ito ng nipa. Marahil doon ito nagluluto ng bulalo at kahoy lang ang gamit na panggatong upang makatipid. Parang gustong bumaliktad ng sikmura namin nang subagi sa amin kung bakit may kakaibang lansa at anggo ang tinda nitong bulalo. Pasalamat na lang talaga na walang dalang baril isa man sa amin dahil bawal magdala nito kapag nagpupunta sa bahay aliwan. Kung nagkataon ay baka nabaril namin ang babae ni June dahil sa natuklasan namin. Ganoon pa man ay umiral pa rin ang tamang wisyo namin at disposisyon. Tahimik kaming umalis sa puok na iyon at bumalik na sa kampo. Ngunit kinailangan ko pang uminom ng alak para lamang makatulog dahil parang bumabaliktad pa rin ang aking sikmura tuwing maiisip ko kung ano ang hinahalo ni Pamela sa tinda nitong bulalo. Akala ko yung mga nakikita kong parang nakalutang na taba at sebo ay utak ng buto-buto ng baka. Ngunit hindi pala. Kinabukasan ay agad akong nakipag-coordinate sa probinsyang pinanggalingan ni Pamela. Pinaimbestigahan ko ito at inalam ang kanyang pagkatao. Swerte naman kasing sa investigation doon nakadistino ang isa sa mga classmate ko sa PNPA. Napag-alaman namin ni June na may nakabinbin itong kasong kriminal. Dahil hindi totoong iniwan ito ng asawa, kundi ito ang prime suspect sa pagpatay sa asawa nito at pagluto ng iba't ibang parte ng katawan nito. Natagpuan umano ang ilang mga buto at bungo ng asawa nito na nakalibing sa likod ng tinitirhan nito. Agad naman akong nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad na humahawak ng kaso ni Pamela sa kanilang probinsya.
Sa pakikipagtulungan ng mga pulis sa probinsyang destino ko ay nahuli si Pamela at naibalik sa Zamboanga. Hindi man namin masabi ni Teniente Agaton ang tungkol sa tunay nitong katauhan ay sapat na sa amin na nasupil namin ang maaaring mga kasamaang magagawa pa nito sa hinaharap. Sapat na sa amin na hindi na nito maipagpapatuloy sa kulungan ang kanyang pagtitinda ng bulalo na may malansang sabaw. Ngunit isa lang ang bumabagabag sa akin magpahanggang ngayon. Siya kaya ay isang tunay na aswang? Kung sa ganun, nakakita na pala ako ng isang tunay na aswang harap-harapan. Kung aswang man siya, ngayon ko palang nalaman na hindi pala lahat ng aswang ay pangit ang hitsura. Mayroon ding parang normal na katulad nating mga tao. Kung kaya't dahil po doon, ako ay nag-iingat na. Hindi natin alam kung nandyan lang sa tabi mo o ang kausap mo sa harapan mo ay isang aswang. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking lihim karanasan. Salamat po kung mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Reynaldo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.